Kuyog ang inabot ng isang lalaki nang dahil sa maling akala. Sugutan po siya matapos pagtulungan ng taong bayan sa pag-aakalang siyang may sala sa isang kaso ng pagpatay. Ang totoong suspect pala nasa loob lang ng barangay hall. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga ganitong pagkakataon? Alamin po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning. Nakakabahala naman yung video na yan. Kawawa. At ang masasabi lang natin, marami talaga, yung maling akala, dangerous talaga yan. Madalas nating nababalitaan, Attorney, yung mga ganitong klase, ganitong kaso ng pagkuyog sa suspect. Paano kung ganitong maling akala pala? Tulad na nabanggit mo, ano bang kakaharapin sa batas ng mga nakikurot dyan? Mga nakikuyog. Kurot buti kung kurot lang, di ba? Well, at the end of the day, di ba? It's night. It's night Joke. time. Ito ay kaso pa rin ng, for physical injuries, whether serious, less serious, or slight physical injuries. Yun ay kung malalaman pa natin kung sino-sino ang sumali sa bugbugan na ito. Usually, dahil may CCTV, katulad nito, madali na rin matunton kung sino-sino nga ba ang gumawa ng krimen. Pero kung ito ay spontaneous na rambulan, kumbaga, na marami ang involved, well, actually, katulad na rin ito. Meron actually na krimen sa Article 252 ng Revised Penal Code na tinatawag na physical injuries in a tumultuous affray. Afraid? Nakakatakot? I'm so afraid. Hindi, iba yung afraid, ha? Afraid. Ito yung krimen sa isang rambulan na not less than 4 ang natao ang involved at merong nasaktan at hindi malaman kung sino ba talaga ang nanakit sa biktima. Lahat ng involved na mukhang nakasakit sa biktima ay makakasuhan. Mas mababa lang nga ang penalty kesa sa, kunwari, serious physical injuries. Pero pare-parehong bigat ng kaso nila? Pero pare-pareho sila. So, yung mistaken identity, ang maling akala, hindi naman ito makakaiba o makakawala ng kaso sa mga kumuyog kasi mali pa rin ang ginawa nila. Yes. Ang tawag dito sa batas ay error in persone, maling akala sa identity ng biktima. Hindi naman nawawala kasi yung intention na gumawa ng mali, di ba? Na manakit ng isang tao. Nagkamali lamang ng identity. So, as far as the law is concerned, pareho pa rin ang kaso laban sa nanakit. Kahit mag-sorry pa sila, bugbog-sarado ka na eh. No? Pwede rin mo ba, Attorney, na maituring na citizen's arrest, yung mga ganitong kaso ng pagkuyog para daw mahuli yung isang suspect sa krimen na akala nila Kung suspect? citizen's arrest, dapat mapayapang pagdala sa presinto, di ba? Kaya nga sinasabi natin, paulit-ulit dito na mas mabuti pa siguro, tumawag na lang kayo ng police o ng otoridad instead of taking the law into your own hands. Kasi unang-una, baka kayo lamang masaktan or magkamali kayo at kayo ang makakasuhan dahil nagkamali nga kayo ng identity. Yung citizen's arrest kasi or even yung arrest without a warrant ng isang law enforcer, hindi pwedeng gawin ng ganun-ganun na lamang kasi nga baka maling akala. Sa ilalim na batas, maaari lamang mag-aresto ng walang warrant kung ito ay in flagrante delicto. Ang dami nating Latin words today. In flagrante delicto or caught in the act huli ng sa akto. Yan. Or kung kagagawa lamang ng krimen at yung taong gustong aresto, may personal knowledge kayo na siya talaga ang gumawa ng krimen. Sure na sure. At kayo ang hahabol. Ang tawag nga dito, hot pursuit. Pero ang requirement nga, personal knowledge, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi fake news. Kasi nga, baka magkaroon ng mistaken identity, masaktan ang taong nananahimik who just happened to be in the wrong place at the wrong time. Katulad nga ng nasa video, yung taong iniisip nila na gumawa ng krimen, ay yung taong actually gumawa ng krimen, nasa loob na ng barangay hall. Kawawa yung kanilang naging biktima. Napagalamang, Attorney, menor de edad pala yung kinuyog. Kawawa naman yung bata. Napagkamalang suspect, mas bibigat ba yung kaso sa mga nanakit dahil menor de edad yung biktima? Well, usually, maaari itong pumasok sa Republic Act 7610 as a form of child abuse. Sa ilalim ng batas na to, ang child abuse o pagmamaltrato sa isang menor de edad, which could be physical abuse, kamukha na nangyari ito, or anything that demeans or debases the worth and dignity of a child, maaaring child abuse lang. Although, we need to take note sa isang kaso na umabot sa Korte Suprema, sinabi ng Korte na hindi naman lahat ng kaso ng pananakit ng bata ay child abuse sa ilalim ng child abuse law. Sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Bongalon versus People of the Philippines,
yung pananimpal halimbawa ng isang lalaki sa isang menor de edad, nagdala ng init ng ulo kasi may ginawang krimen yung bata sa mga anak niya, isang kaso for physical injuries at hindi naman child abuse. So, depende sa mga facts and circumstances ng pananakit ng menor de edad bago natin masasabi na ito ay isang kaso ng child abuse ilalim ng Republic Act 7610. And hindi lahat ng kaso na may menor de edad ay involved ay automatic na mitigating circumstance. So, ang kailangan pa rin tingnan. Ang takeaway, hindi porket kinukuyog na ng lahat siya na may kasalanan. Ay, Huwag tayo. correct, di ba? At huwag na kayong makikisali kasi I'm sure ang kaso na yan, nag-umpisa lang ng isa, Right. mamaya damay-damay Mob na hindi nila mentality. alam kung ano naman ang pinagmulan. Yun na nga, maling akala. Attorney Gabby, maraming salamat.